Hi, this is Ronald Corpus Official and welcome to my vlog. And for this content, for this video, ating pag-uusapan o ating tatalakayin ang isang comment na nanggagaling kay Janet Espinosa WJ4RX. Ang kanyang katanungan ay, Sir, tanong lang po, kakapanganak lang ng pusa ko, pwede na ba siyang ipaligate? So, ang kasagutan ay, yes, pwede siyang ipaligate, pero hindi agad-agad. After weaning o lutas na po o hindi na po dumididi ang mga kuting sa inahing pusa. So, ibig sabihin, marunong na po silang kumain. So, yun yung time na pwede na pong ipa-spay o ipa-ligate po ang inyong inahing pusa. So, bakit hindi po siya pwede agad-agad na ipa-ligate? Narito po ang mga rason. Una, kailangan kasi ng katawan niya na lumakas kasi sa oras na ipaligate na po ang isang inahin ay kailangan po niya ng malakas o makarecover doon sa kanyang pag-ligate. Pangalawa, nagpasuso ang inahin. So, delikado po na maapektuhan po ang gatas po ng inyong inahing pusa. So, isaalang-alang po natin ang kalusugan o kapakanan po ng mga kuting. Kung ipapaligate nyo po bagong panganak siya, so baka maapektuhan po yung pag-produce ng gatas ng inahing pusa. So, pag hindi siya makapag-produce, saan dumididi na ang mga kuting? Mahirap po. So, pangatlo, mataas po ang risk ng komplikasyon pag ipapaligate po natin na bagong panganak lang po ang ating inahing pusa. So, iwasan po natin, isaalang-alang din po natin ang kanyang kalusugan. So, kailan ba dapat, kung ang bagong panganak ang inyong alagang inahing pusa, kailan siya pwedeng ipa-spay o ipa-ligate? So, kailangan po siya, umabot po siya ng 8 hanggang 12 weeks. So, ibig sabihin, either 3 or 3 to 4 months. 3 times 4 equals 12. So, ibig sabihin, 12 weeks. So, mas safe po siya na ipaligate po natin pag gano'n na po ang kanyang duration. Mas safe na po siya. Mas madaling makarecover yung katawan niya. Malakas na po ang pangangatawan niya. At the same time, yung mga kuting po ay lutas na. So, ibig sabihin, handa na po silang mabuhay kahit wala po ang gatas ng kanilang ina. So, marunong na po silang kumain. So, at saka malalaki na po ang mga kuting. And, magbibigay rin po ako ng tips kung halimbawa, balak nyo na po, lalo na po kay Ma'am Janet Espinosa po. So, kailangan nyo pong siguraduhin na malusog po ang pangangatawan ng inyong inahing pusa. Pangalawa, kumonsulta po kayo ng veterinaryo kung siya po ay handa na pong ipa-ligate. Ito ang pinaka-importante sa lahat. So, kung balak nyo pong ipa-ligate o pa-spay po ang inyong inahing pusa, so, mula nung nanganak siya, iwasan nyo po siya merong makalapit na mga barako na pusa o pusang lalaki kasi kahit nagpapadidi po siya at kung nalapitan po siya ng lalaking pusa at sila po ay nagkaroon ng contacts, maaari pong siya po ay mabuntis kahit siya po ay nagpapadidi. So, yun lang. So, sana nakatulong tong vlog na to and welcome back sa aking YouTube channel. Again, bumalik na po ako sa pagpo-content dito sa aking YouTube channel dahil po na-busy po ako at nalibang doon sa isa ko pang YouTube channel. And tulad ng sinabi ko, I'm back. Magbibigay po ng tips, kaalaman, lalo na po sa kalusugan ng ating mga pusa. So, isa po akong certified cat lover. So, as of today, meron po akong 13 cats. Dalawa po doon ang may breed. The rest po ay mga native o mga Philippine domesticated cats. So, again,
Lagi ko pong sinasabi na kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, so please subscribe to my YouTube channel. And kung nagustuhan mo yung content na to, so pakilike. And kung ito po ay karapat-dapat i-share, so i-share po natin para po sa kaalaman natin lahat. And mag-leave po kayo ng comment, any suggestion, opinion for the next vlog, or additional information about this content, so don't hesitate to leave a comment. And pinaka-importante mga ka-official is huwag niyo kalimutan i-click ang ating notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. Nagpapasalamat din po ako ng buong buo sa inyong walang sawang suporta ng aking YouTube channel. I love you all and bye-bye!